Sa hinaharap, isang malaking digmaan ang sumira sa mundo. Ngayon, ang mundo ay isang post-apocalyptic wasteland na kilala bilang Lost Lands at lahat ng natitira sa sangkatauhan ay naninirahan sa iisang lungsod. Pinamumunuan sila ng Overlord at ang simbahan ang namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan. Isang araw, isang babaeng nagngangalang Gray ang binibitay dahil sa pagiging mangkukulam at ginamit siya ng enforcer bilang halimbawa kung ano ang mangyayari sa mga sumasalungat sa simbahan. Pagkaalis ng enforcer, ginamit ni Gray ang kanyang mahika para maghalusinasyon ng isang sundalo na siya ang binibitay. Binaril niya ang lubid para iligtas ang sarili ngunit sa halip ay napalaya si Gray. Pagkatapos ay inakala niyang nakita niya ito sa tabi niya at nagpaputok para lamang mapatay ang isa pang sundalo. Nang malaman ito ng enforcer, pinatay niya ang nakulam na sundalo at pinangunahan ng iba sa paghahanap kay Gray. Habang tumitingin ang grupo sa silid, nagtatago si Gray sa mga anino upang isa-isang patayin ang mga sundalo hanggang sa enforcer na lang ang natira. Nagawa siyang makorner ni Gray sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanya ng kutsilyo at sinabihan siya ng enforcer na gawin ito, ngunit sa halip na bigyan siya ng mabilis na kamatayan ay pinili ni Gray na bitayin siya. Habang naglalakad siya palayo, ang mga tao ay nagbigay ng daan para sa kanya at tinawag siyang ang mangkukulam na hindi mabibitay. Samantala, si Boyce ay lumilibot mag-isa sakay ng kanyang kabayo ngunit huminto sa isang lagusan dahil nararamdaman niyang malapit na siyang tambangan. Nang sabihin niya ito ng malakas, isang grupo ng mga lalaki ang lumabas mula sa pagtatago at sinubukan ng isa sa kanila na nakawin ng baril ni Boyce, gayunpaman, mayroong 2 ulo na ahas na nakakabit dito na agad na pumatay sa kanya. Pagkatapos ay isinara ni Boyce ang kanyang mga kamay upang lumabas ang mga baril at mabilis na pinatay ang buong grupo bago pa man sila makahawak sa kanya. Bago umalis ay kinuha niya ang kanyang ahas. Bumalik kay Gray, nakahanap siya ng masisilungan sa isang tore at nag-iwan ng pera para sa bulag na babae na nakilala siya dahil sa kanyang kabaitan. Kalaunan ay binisita sila ng Reyna at ni Jer Ice, ang kapitan ng Overwatch. Nais ng Reyna na bumili ng kapangyarihang magpalit ng anyo sa isang lobo at nagbayad gamit ang ilang mamahaling alahas. Hindi kailanman tumanggi si Gray sa sinuman at tinanggap ang trabaho na nagpapaliwanag na kukuha siya ng isang hunter upang pumatay ng shapeshifter at kunin ang kapangyarihan nito. Ang kanyang deadline ay ang susunod na full moon na mangyayari sa loob ng 6 na araw. Habang inihahanda ni Gray ang kanyang mga talim para umalis, sinubukan din ni Jer Ice na bumili ng isang hiling, gusto niyang bigoyin ni Gray ang Reyna. Nanumpa siyang tapat siya sa kanya, ngunit sa palagay niya, ang pagkakaroon ng ganitong kapangyarihan ay sisira sa kanya. Hindi naniniwala si Gray sa kanya at iniisip niyang naiinggit lang siya, ngunit dahil wala siyang tinatanggihan ay tinanggap niya ang kanyang relo bilang bayad. Pagkatapos ay gumamit si Gray ng spell para tingnan ang Lost Lands at hanapin ang kailangan niya. Pinapanood niya kung paano sinusubukan ng isang grupo ng mga lalaki na labanan ng isang malaking lobo, ngunit lahat sila ay napatay sa ilang segundo. Samantala, ang Overlord ay nasa kama at humingi ng tulong sa Reyna dahil naihian na naman niya ang kanyang sarili. Tinawag ng Reyna ang mga kasambahay habang iniinsulto ang kanyang asawa, halatang pagod na sa pakikitungo sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay hinahalikan niya si Boyce dahil lumalabas na nag-iibigan sila. Nang subukan ni Boyce na lumabas ng kastilyo ay pinigilan siya ng mga gwardya, kaya't ibinugin niya ang alak na iniinom niya sa isang sulo upang sunugin ang bantay. Pagkatapos ay sinipa niya ang isa pa para ilaglag siya sa hagdan. Nang maglaon sa isang bar, nilapitan ni Gray si Boyce at sinubukang upahan ang kanyang serbisyo bilang hunter dahil kilala siya sa kanyang kaalaman sa Lost Lands. Gusto lang magsugal ni Boyce kaya nakipaglaro si Gray sa kanya at madaling nanalo sa unang round. Nag-aalangan pa rin siyang tanggapin ang kanyang misyon dahil karamihan sa mga tao ay hindi nakakaligtas sa Lost Lands, kaya sinabi sa kanya ni Gray na kung sakaling maging pabigat siya ay may pahintulot siyang iwan siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Boyce ang tungkol sa mahusay na lobo na nakatira sa isang lugar na tinatawag na Skull River. Napagtanto ni Gray na ang pangalan ay tumutugma sa kanyang pangitain at nangakong babayaran niya si Boyce ng relo kung dadalhin siya doon. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang grupo ng mga sundalo sa bar at ang isa sa kanila ay nagpaputok mula sa itaas, ngunit ibinato ni Boyce ang ahas sa kanya upang mabilis siyang patayin. Bumagsak ang katawan at tumalon ang ahas sa braso ng isa pang sundalo, kaya pinutol ng kanyang kasama ang braso at nakatakas ang ahas. Pagkatapos ay sumali sa labanan ng enforcer at ginamit ang kanyang kutsilyo upang mabilis na patayin ang ahas. Paglingon niya, wala na sina Gray at Boyce. Sa simbahan, ang patriarch ay nagpapaalala sa lahat na ang mga mangkukulam at erehe ay dapat maparusahan. Ang karamihan ay nagpapanggap na nagdadasal habang palihim na nagpapasa ng sulat tungkol sa kilusang rebelde. Pagkatapos ng misa, ipinahayag na alam ng patriarch ang tungkol sa sulat at napansin niyang si Gray ang naging simbolo ng rebelyon. Dinala ng enforcer ang bulag na babae at tinapakan ng kamay nito hanggang sa ipaliwanag niya na binisita ni Jer Ice at ng Reyna si Gray.
Inutusan ng Patriarch ang enforcer na hanapin si Gray at paaminin siyang minamanipula niya ang kanilang mga pinuno bago siya bitayin. Sa Lost Lands, nagkakampo sina Gray at Boyce para sa gabi. Sinubukan ni Boyce na manghuli ng bagong ahas ngunit wala siyang mahanap na gusto niya. Habang sinusubukang matulog ni Gray ay nilapitan siya ni Boyce dala ang kanyang talim, kaya pinigilan niya ito gamit ang kanyang kutsilyo. Gayunpaman, naroon siya upang patayin ang alakdan na malapit nang tumusok sa kanya. Kinabukasan, nakarating ang dalawa sa trading post na pinangangasiwaan ng magkapatid na Mara at Ross na matagal na mga kaibigan ni Boyce. Hinalikan ni Mara si Boyce bago pinapasok ang dalawa sa loob. Ipinaliwanag ni Boyce na mahahanap nila ang shapeshifter sa loob ng 1 linggo at ipinaliwanag ni Gray na kailangan niya ito sa loob ng ilang araw, kaya nagpasya si Boyce na gagawa sila ng napakadelikadong shortcut. Nang gabing iyon ay naging intimate sina Boyce at Mara at nanghihinayang na minsan lang sila nagkikita sa isang taon. Nang umalis ang dalawa sa umaga, binalaan ni Boyce si Mara na ang magkapatid ay ang tanging palakaibigan sa Lost Lands at napansin ni Gray ang kalansay ng hayop sa isang hawla. Samantala, ang enforcer at lahat ng kanyang mga sundalo ay nagsimulang maghanap sa Lost Lands sa pamamagitan ng tren. Ang Reyna ay pumunta upang makita ang Patriarch dahil pinahintulutan niya ang paggamit ng tren nang hindi kumukonsulta sa kanya, idagdag pang ipinadala niya ang lahat ng mga sundalo at iniwan ang lungsod na mahina. Sinabi ng Patriarch na narinig niya ang bali-balita tungkol sa kanyang pagtataksil, ngunit tiniyak sa kanya ng Reyna na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nang maglaon ay tinawagan ng Patriarch ang enforcer sa tren at sinabi sa kanya na nakumpirma niyang nagsisinungaling ang Reyna, kaya kailangan nilang mabilis na mahuli ang mangkukulam. Kapag naaresto nila ang Reyna dahil sa pagtataksil at ang may sakit na overlord ay namatay sa lalong madaling panahon, maaaring kontrolin ng Patriarch ang lungsod. Maya-maya ay nahanap ng mga sundalo sina Ross at Mara at pinahirapan sila hanggang sa aminin ni Mara na si Gray at Boyce ay pupunta sa Skull River. Bago umalis ay pinatay nila ang magkapatid at sinunog ang kanilang trading post. Kinabukasan, narating ni Gray at Boyce ang The Rift, isang lungsod na gumuho at puno ng mga bangin. Pumasok sila sa isang lumang gusali na may cable car at hinanap ni Boyce ang driver na magpapasakay sa sinuman para sa pera. Hindi sumasagot ang lalaki nang tawagin ni Boyce ang kanyang pangalan, kaya nagsimulang maghanap ang dalawa sa gusali. Nakalulungkot na natuklasan nila na ang driver ay nakabitin, ibig sabihin, unang nakarating ang mga sundalo dito. Nang subukang umalis ng dalawa, pinalibutan sila ng enforcer at ng kanyang mga tauhan. Handa silang pakawalan si Boyce kung ibibigay niya sa kanila si Gray at ipinakita ang katawan ni Mara bilang patunay na seryoso sila. Sa sandaling iyon nagising si Mara at sinabi ang pangalan ni Boyce, kaya binaril siya ng enforcer para patayin siya ng tuluyan. Nagalit si Boyce at nagpaputok habang si Gray ay dumausdos sa unahan para pabagsakin ng isang sundalo at nakawin ang kanyang mga baril. Nagpaputok din siya at sa pamamagitan ng pagtutulungan, mabilis nilang napatay ni Boyce ang lahat ng lalaking nakapaligid sa kanila. Sa kasamaang palad, mayroong isang pulutong ng mga sundalo na nagtatago sa tren at ngayon ay lumabas sila upang sumali sa labanan. Patuloy na nakikipaglaban sina Boyce at Gray at pumapatay ng pinakamaraming sundalo hanggat maaari, ngunit ang mga sundalo ay patuloy na dumarating at ang kanilang bilang ay hindi na makontrol, hindi pa banggitin na nauubusan na ng mga bala si Gray. Sinubukan ng dalawa na tumakas ngunit may kanyon ng tren na bumaril sa kanila. Sa kabutihang palad, mabilis silang kumilos para lang mahulog ng hindi nasasaktan, pagkatapos ay sumugod sila patungo sa cable car at pinakawalan ito ni Boyce sa pamamagitan ng pagbaril sa reel. Sinisikap pa rin ng mga sundalo na puntahan sila kaya nagsimulang makipaglaban sa kanila sina Gray at Boyce para ilayo sila sa sasakyan. Dahil gumagalaw na ito ngayon sa ibabaw ng malaking bangin, ang mga sundalo ay nahulog sa kanilang kamatayan mula sa napakataas na distansya. Lumitaw ang ilang lalaki sa bubong ng kotse at agad na umakyat si Gray para labanan sila gamit ang kanyang mga talim. Mabilis siyang kumilos para talunin ang karamihan sa kanila at tumalon ng mataas sa gilid ng kotse para pilitin ang huling lalaki na sundan siya. Ngayon ay maaari na lang niyang putulin ang kamay nito para mahulog ito. Sa loob ng sasakyan, nakikipaglaban din si Boyce sa ilang natitirang sundalo. Nang makitang natatalo ang kanyang mga tauhan, pinaputol ng enforcer ang mga cable sa isang sundalo. Nakabitin na ngayon sa gilid ang sasakyan at kinailangang gamitin ni Gray ang kanyang mga talim para kumapit. Binasag ni Boyce ang bintana para mahulog ang isa pang sundalo. Pagkatapos ay binaril ng enforcer ang kabilang cable at bumaba ang kotse, dumausdos sa isang gusali bago bumagsak sa gilid ng bangin. Sina Gray at Boyce ay nagsimulang umakyat sa mabatong pader at napagtagumpayan na umalis sa sasakyan bago ito bumagsak ng tuluyan. Nagpaputok ang enforcer at tinamaan ang balikat ni Boyce habang umaakyat pa rin siya, ngunit naabot na ni Gray ang tuktok at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang manatiling distracted ang enforcer na nagpapahintulot sa dalawa na makatakas. Nang gabing iyon ay tinanggal ni Boyce ang bala sa sugat at tinahi ito ni Gray. Iniisip ni Boyce ang mga namatay niyang kaibigan at nanumpa na maghihiganti sa enforcer.
Bago sila matulog, pinagmamasdan nila ang mga kulay at kidlat sa kalangitan. Kinabukasan ay nalaman ng Reyna na siya ay buntis. Alam niyang si Boyce ang ama ngunit nagpapanggap na ito ay sa Overlord. Ngayong mayroon na siyang tagapagmana para masiguro ang trono, nilagyan niya ng una ng mukha ng Overlord at pinigilan ng paghinga hanggang sa mamatay. Samantala, sina Grey at Boyce ay nakarating sa Shadow's Bane, isang lugar na pinamumugaran ng mga demonyo sa gabi. Gayunpaman naririnig nila ang tren ng enforcer na patungo sa kanila, kaya wala silang pagpipilian kundi manatili dito. Nagtago sila sa loob ng cooling tower at sinira ang isang bungkos ng mga lata upang matapon ang gas sa lupa. Pagsapit ng gabi, bumukas ang mga ilaw sa tore at sinubukan silang salakayin ng demonyo. Naghagis si Boyce ng lighter sa gas para lumikha ng pabilog na apoy na nakapalibot sa kanya at kay Grey. Sa lalong madaling panahon, mas maraming mga demonyo ang pumasok sa tore at ang dalawa ay kailangang magpaputok, ngunit ang kanilang mga bala ay walang gaanong nagagawa. Ang mga demonyo ay nagdala ng metal na tabla at inilagay ito sa ibabaw ng apoy upang lumikha ng tulay, kaya hinarangan sila ni Boyce sa pamamagitan ng pagsipa ng isang lata ng gas at pagbaril dito. Tumalon ng isang demonyo habang sumasabog ang lata at hinarap si Boyce para atakihin siya, ngunit hinila siya pabalik ni Grey sa pamamagitan ng pagsaksak nito gamit ang kanyang mga talim. Nang pilipitin ng demonyo ang kanyang katawan upang subukang hulihin siya, kinailangang tumalon ni Grey at labanan ito ng mano-mano. Hinarap ni Boyce ang nilalang at ibinaon ito sa mahabang bakal habang si Grey ay naghagis ng talam sa isa pang tangke ng gas. Sa pagkakataong ito ay mas malaki ang pagsabog at nakuha ang atensyon ng pinuno ng demonyo na nanunood mula sa tuktok ng tore kasama ang mga alapores nito. Tumalon sila pababa at sinunggaban ng parehong tao habang tinatawag ng pinuno si Grey sa pangalan na nagsasabing hindi na siya dapat bumalik sa lugar na ito. Gumamit si Grey ng mahika upang mapatras siya at nagpaputok ng apoy mula sa kanyang kamay na kinokontrol ang buong bilog ng apoy upang maging isang malaking buhawi ng apoy na sumunog sa lahat ng mga demonyo kasama ang pinuno. Pagkatapos, binanggit ni Boyce na hindi niya maramdaman ang apoy kaya ipinaliwanag ni Grey na hindi ito totoo. Gumamit lang siya ng ilusyon para isipin ng mga demonyo na sila ay nasusunog at namatay sila sa epekto ng placebo. Inihayag niya na mayroong isang malaking kayamanan na puno ng kapangyarihan na nakatago doon at maraming taon na ang nakalilipas ay binayaran siya ng isang lalaki upang nakawin ito. Gayunpaman, ang lugar na ito ay masyadong masama na ginawa nitong mga demonyo ang tao at ang kanyang mga alapores na kanilang nakatagpo. Kinabukasan ay ibinalita ng Patriarch na ang Overlord ay patay na ngunit ang Reyna ay buntis, kaya ang sanggol ang magiging bagong Overlord. Hindi tumugon ang mga mamamayan kaya nagpaputok ng bala si Jerice sa hangin para umawit ang mga tao pabor sa Reyna at sa kanyang anak. Pagkatapos, yumuko ang Patriarch sa Reyna na nangangakong papayuhan siya ng mabuti. Gayunpaman, sa pribado ay ininsulto siya nito at tinawagan ng enforcer upang sabihin sa kanya na magmadali. Ang Reyna ay gumagawa din ng mga plano at hinalikan si Jerice upang manipulahin siya, umaasa na magamit ang kanyang hukbo para sa kanyang mga personal na layunin. Dumating sina Boyce at Grey sa Firefields at inanunsyo ni Boyce na makakarating sila sa kanilang destinasyon sa susunod na araw. Ang pakikipaglaban sa shapeshifter ay magiging mapanganib, kaya naisip ni Grey na dapat kunin ni Boyce ang kanyang bayad at umalis. Tumanggi siya at hiniling sa kanya na bumalik kasama niya, ngunit hindi niya magawa dahil pinipilit siya ng sumpa na gawin ang bawat misyon. Kinabukasan ay tumatawid sina Boyce at Grey sa isang lagusan nang marinig nila ang paparating na tren. Dahil hindi nila ito matatakasan, gumawa sila ng plano. Nakatayo si Grey sa riles at naghihintay na maging malapit ang tren bago siya nagsimulang tumakbo. Agad na hinabol siya ng enforcer, hindi niya napagtanto na ito ay isang bitag. Iginiya ito ni Grey sa sirang riles at tumalon sa huling segundo para mahawakan siya ni Boyce. Hindi maaaring huminto ang tren at nahulog sa kailaliman na nagdulot ng pagsabog na pumatay sa enforcer at lahat ng kanyang mga tauhan. Nang malaman ito ng Patriarch, sinubukan niyang tipunin ang kanyang bantay upang kunin ang trono sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, bigla silang pinalibutan ni Jerice at ang kanyang hukbo upang patayin siya at ang kanyang natitirang mga sundalo, kaya ngayon ay ang Reyna na lang ang tanging pinuno sa lungsod. Pagkatapos, nagdiwang si Jerice at ang Reyna sa pamamagitan ng pagiging intimate. Kinabukasan ay dumating sina Grey at Boyce sa Skull River, isang lugar na natatakpan ng mga buto ng mga biktima ng lobo. Naghanap sila sa isang lumang gusali at nakakita ng mga palatandaan na may nakatira doon, ngunit walang taong nakikita. Sinabi ni Boyce kay Grey na dapat silang bumalik ngunit gusto ni Grey na tapusin ang kanyang misyon. Pagsapit ng gabi, tinakpan ni Grey ang kanyang mga daliri ng mga pilak na kuko at ulo sa labas. Sinubukan muli ni Boyce na pigilan siya, ngunit huli na, ang kabilugan ng buwan ay sumapit na at nagdulot sa kanya ng pagbabago. Lumalabas na siya ang shapeshifter noon pa man at sa tingin ni Grey ay pumayag siyang gabayan siya para dalhin siya rito at patayin. Lumaki ang katawan ni Boyce at nawasak ang kanyang mga damit nang matapos siyang maging isang malaking lobo.
Ibinato ni Gray ang relo sa kanya bago siya sinimulang labanan gamit ang mga pilak na kuko, ngunit malinaw na mas malakas si Boyce at madaling itinapon siya sa paligid. Pagkatapos ay lumikha si Gray ng isang ilusyon na nagpadala sa kanya ng isang grupo ng mga ibon, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na magtago. Nang tumalon si Boyce para salakayin ng malaking ibon, nagwakas ang ilusyon at nakitang sinasaksak siya ni Gray gamit ang mga kuko. Sinubukan ni Boyce na ipagtanggol ang sarili, ngunit napakahina na niya ngayon at pagkatapos ng ilang suntok pa, pinabagsak siya ni Gray. Itinaas niya ang kanyang mga braso sa huling pagsusumikap habang kumilos si Gray para ilunsad ang huling suntok. Makalipas ang ilang segundo ay nagising si Boyce na puno ng sugat. Binigyan siya ni Gray ng tubig at sinabing magpahinga. Nakatulog si Boyce at sa sumunod na paggising niya ay nakakadena na siya. Napag-alaman na nang bigyan siya ni Gray ng mga tahi ay nagtago siya ng ilang pilak sa ilalim ng kanyang balat na lumalason sa kanya noon pa man. Nang handa na siyang patayin siya, sinabi ni Boyce na mayroon siyang hiling at ipinaalala sa kanya na hindi niya maaaring tanggihan ng sinuman. Gusto niyang magkasama sila at mangaso ng magkasama para matapos na ang kanilang kalungkutan. Sumang-ayon si Gray habang ipinapaliwanag na may presyo. Sa sandaling iyon ay gumalaw ang mga ulap at pinipilit ng buwan si Boyce na muling magbago, kaya sinimulan ni Gray na hiwain ang kanyang dibdib. Kinaumagahan ay ibinaba ni Gray ang relo sa puntod ni Boyce at umalis kasama ang kanyang balat. Pagpasok niya sa lungsod, binibigkas ng mga alipin ang kanyang pangalan at sinubukan ng ilang gwardya na patigilin sila, ngunit hindi nagtagumpay. Hindi nagtagal, ang higanteng krus ng simbahan ay pinabagsak ng mga rebelde. Ibinigay ni Gray ang balat kay Jer-Ice kasama ang mga tagubilin para makuha ng reyna ang kapangyarihan nito. Nang sabihin ni Jer-Ice na nabigo siya sa kanyang misyon, ipinaliwanag ni Gray na pinatay niya ang kalaguyo ng reyna at ngayon ay maaari na siyang makuha ni Jer-Ice na siyang tunay niyang hiling. Nang maglaon ay nagkaroon ng breakdown ng reyna nang mapagtanto niyang ang balat ay pag-aari ni Boyce na patay na. Ang kanyang layunin noon pa man ay maging isang hayop upang makasama siya, ngunit iginiit ni Jer-Ice na naging masama siya dahil kay Boyce. Napagtanto ng reyna na tinraidor niya siya at kumuha ng hairpin para saksakin si Jer-Ice sa leeg na ikinamatay niya. Ginamit ng mga rebelde ang pagkakataong ito para sumalakay sa kastilyo at patayin ang lahat ng mga gwardya na ang mga bala ay walang magawa laban sa napakaraming tao. Nang sumikat ang araw, sinunog nito ang balat hanggang sa wala nang natira kundi abo. Kasabay nito, nagsimulang manginig ang libingan ni Boyce. Makalipas ang ilang sandali, si Boyce na muling nabuhay ay hinanap si Gray upang patayin siya. Gayunpaman, ipinagtapat ni Gray na alam niya noon pa man na siya ang kalaguyo ng reyna. Pinlano niya ang lahat para sa wakas ay matalo ng mga rebelde ang mga nang-aapi sa kanila at si Boyce ay mabubuhay sa huli. Sinubukan pa rin ni Boyce na bumaril, ngunit nabigo ang kanyang baril, kaya umatake siya gamit ang kutsilyo. Iniwasan nito ni Gray at sa huli ay parehong inilagay ang kanilang mga talim sa leeg ng isa't isa. Nang ipaalala sa kanya ni Gray na ito ang hiniling niya, pumayag si Boyce at ngayon ay umalis ang dalawa ng magkasama upang maglakbay sa Lost Lands. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.